Sang-ayon ng isang political analyst sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang saysay ang panawagang Marcos resign. Ito ay dahil malabong gagawin mismo ng kasalukuyang Pangulo. Sa kabilang banda, hinimok nito ang pamahalaan na papanagutin ang mga nasa likod ng mga anomaly flood control projects. Narito ang balita ni Jane Cunita. Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 10 years. Ilang years yung senior? 20. 20 years? Oo. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. Sang-ayon ang political analyst na si Professor Froilan Calilong sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang saysay ang panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Anya kung babalikan ang pamumuno ng kanyang amang si dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. ay talaga namang pinatagal nito ang kanyang pwesto. Bukod dyan, isa rin sa nakikitang dahilan ni Calilong kung bakit hindi basta magbibitiw sa pwesto si Bongbong Marcos ay dahil posibleng ulanin ito ng kaso. Dahil unang-una, kapag nangyari ito, I believe it will open a lot of floodgates, na siya ay talagang lalong makasuhan at lalong magkaroon siya ng lalong mawawala yung kanyang immunity from suit, Kasi right now, while he is the president, meron siyang tinatawag na executive immunity, from any suit, whether administrative or criminal or whatever it is, unless of course he will be impeached, So I think resigning is not something that he is going to do, even if ipanawagan pa ito ng ating mga kababayan. Kabilang din anya sa dahilan kung bakit hindi nito nakikitang lalakas ang panawagang Marcos resign ay dahil hati ang tingin dito ng ating mga kababayan. Ito kasing Marcos resign, sa tingin ko hindi talaga siya umaalingaw-ngaw sa lahat ng sektor ng ating lipunan dahil may mga sabihin na natin may mga puwersa na hindi ito pinapanawagan, lalong-lalo na halimbawa yung mga progressives, yung mga liberals, yung mga pinklawan, yung mga dilawan, hindi nila magawang isigaw yung Marcos resign dahil alam nila na kapag bumaba si Marcos, ang papalit yung Duterte, So para sa kanila mas matindi yung galit nila sa mga Duterte kaysa doon sa pagmamahal nila sa bayan, and I think they will never ask for Marcos to resign. Samantala, imbes na Marcos resign ang ipanawagan sa kasalukuyang gobyerno, mas mainam anyang kalampagin ang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Para sa akin kasi, if it's not Marcos resign, at least, at the very least, mapakulong itong mga itong mga talagang mastermind nitong flood control scam na to, nitong fiasco na to. Ito si Jane Cunita, Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.